lumabas ang katotohanan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, no? Yun lang ang intensyon namin. Huwag na ho nilang sabihing destabilizers kami. Sets ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos mabisto ang mga kakaiba at milyon-milyong pisong transaksyon sa kanyang trust fund. Damay din sa freeze order ang anak ni Bonoan. Ihin mo sa kanya na iwanan niya ang kanyang sapatos. Isang piraso. Para wala na siya sa tabi mo. At mamimiss mo ang kanyang pagkandong sa'yo. Amoy-amoyin mo ang kanyang sapatos. Dahil yun ang amoy ng kanyang baba. Iyak. Ikaw ay magiging mag-isa lamang. Hanggang sa pagtanda mo, matatalo ka sa pagiging senador. Tama. Matatalo ka rin sa Tama. pagiging presidente. Ang inaasam-asam mong posisyon sa bayan ng Pilipinas ay hindi mangyayari. Risa. Iyak! Iyak, Risa! Iyak! Good job. Ganon yon. Ganon ka kung gusto mo talaga na ang mga tao ay maniwala bilat sing iloy sa mga bagay-bagay na gusto mong sabihin. That is how you're supposed to convince people you should act better. When you lie, you have to be good. Tama. Dapat kung magsinungaling, kasi siguraduhin mo maganda ka rin magsinungaling bilat sing iloy. Basta maganda magbulatik, dapat magsinungaling maganda din. Okay, bibigyan kita ng 10 session free. Ako magte-training sa'yo kasi ako makaiyak ko right away. Kapag mag-internalize ko, maiyak ako kagad-agad kasi little theater ako ngayon noon sa West Visayas State University. Yon ang nakalimutan mo na study nung ikaw ay nasa eskwelahan pa. Kabilis lang naman, isipin mo lang na natay si Liamas. I love. Right. Dito muna ha. For the meantime, dito muna magtatapos ang ating talakayan at reaksyon. Ngayon kung halimbawa bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell at hinihikayat kita, meron dyan join button. Sumali ka na. At huwag ka magtatampo kung hindi ka na si-shoutout kasi gusto natin malaman kung nasaan ba na talaga ang video natin ito. Diyan ka ngayon mag-comment. At siyempre, ito na ang shoutout para sa iyo. Happy, bonggang, mega love shoutout. Shoutout. Hanggang sa muli. Bye-bye! Yes. Good morning mga kasama. Andito na naman tayo nagbabalik. At siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated. At tayo ay maglalambing muli sa inyo. Isang like, isang share. All goods na po tayo dyan. At huwag mong kalimutan, ipakalat ang magandang balita na ito. Nako po, ngayong araw, umagang-umaga, nakakita tayo ng post. Actually, post ito ni Atty. Guanzon. Kilala nyo ba si Atty. Guanzon? Siya lang naman yung nag-announce na taga Cebu, Visayas, Mindanao. Pakitulungan si Atty. Rowena dahil alam natin na siya lang naman ang bumabardagol dito sa nakapost na ito. May post si Atty. Rowena. Handa na ba ang lahat? Normal ang lahat. Nakakaawang Pilipinas. Dahil kita mo sa mga post na ito, kahapon, March 18, ano yung post dito? Naknambugi 112.90 ang diesel. Babiyahe ka pa ba? Although hindi natin alam mo, hindi natin problema sana to Nadadamay lang tayo. 'Di ba? Nadadamay lang tayo. Pero kung ganito ang namumuno, yung pagsagot nga ay hindi natin maintindihan kung saan hinuhugot yung tanong at sagot. Meron kasing isang nag-interview. Talagang hindi ko alam sa mama na ito kung saan talaga niya kinuha yung sagot niya. For the transport sector, paano po yung middle class? Ano pong aasahan from the government ng ordinaryong Pilipino na hindi nagko-commute sir but nagda-drive? But no, this is what we are doing. That's why we are looking at the prices. This is for ordinary Filipinos. So that's the. Sir, sa fuel. I'm sorry. Sa fuel, sir, for the Filipinos who don't commute but drive but are still not that well off, what can they expect from the government? How can the government aid them?
We just Yan na. have to, that's right. That's why we have the authority for the excise tax to move the excise tax. That's why we have asked for several. But we are worried. What we are worrying about right now is is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has nagpo-conservative sila. So, but right now we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. So that's our main concern. So so far we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. Alam nyo, itong subsidy, hindi naman sagot yan doon sa lumalaking pagtaas ng petrolyo. Mas maganda pa yung sagot ng isang pumpman na taga Mindanao po ba yun o Davao? Maganda pa yung sagot niya eh. Ano ho ba ang the best na ibigay na impormasyon o ibigay na alternatibo? Kasi kung tayo ay kumukuha doon sa gitnang silangan, meron tayong kapitbahay na sabi niya yung gasolina ay kulay dilaw. No matter what na kulay, anong kulay. Pero kung gasolina nga naman, bakit hindi natin? Total, malapit lang. Makakamura pa tayo. Saka mabilis lang makarating. Yun ang dapat na sagot. Hindi yung walang. Sabi nga nung isang pumpman, hanggang April 15, baka mamblema na tayo sa gasolina. Hindi malabo. Hindi malabo. Bakit? Napakamahal na ho ng per barrel ng krudo at gasolina. Ngayon, kung hindi kakayanin at ipapasa sa consumer, sa tingin nyo, lalabas pa ba? Magbabiyahe pa ba itong mga tao na to? Wala rin bibili. O, di lugi din. So, pwedeng maubos dahil halimbawa, ngayon is March 19 na. O, pupultang yung sasakyan ko. O, tapos pag biglang naubos, wala na. Yun ang mga dapat i-consider. Galingan nyo kasi yung sagot para hindi kayo Attorney Baligod, pumalag sa umano'y destabilizer. Ito na ginagawa na talaga ng issue itong yung ang 18 Marine. Talagang hindi sila titigil talaga. Talagang kailangan nilang pagtakpan yung baho ng amo nila. Ano? Diba? Bakit kasi may mga ganun pa na ibang klase din talaga ang gobyerno? Gobyernong Pilipinas, kakaiba. Kaya nga sabi ni Aling Ledesma, Kuya Goods, isang malaking organisasyon yan. Kilala nyo kung sino nagpapatakbo. Kita nyo? Pwede nga i-consider na isang malaking organisasyon. Bakit? Sila-sila nandyan. Sila-sila nagkakampiyan. Sila-sila ang nagtutulungan para pagtakpan ang baho na ito. Nakakawindang lang, pati yung mga sangay ng gobyerno, ahensya ng gobyerno, wala ka ng matinong mapagtakbuhan. Diba? O yan nga sinasabi, pagkakampi nila, kakampi nila. Pagkalaban nila, kaso ka. Ito, pasok. Buo raw ang loob ng mga umunoy bagmen ni Zaldico na makipagtulungan sa investigasyon ng NBI. Pero pumalag ang kanilang abogado sa pagbansag umano sa kanya bilang destabilizer ng gobyerno. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Muling kwestiyon ang kampo ng mga nagpakilalang 18 ex-Marines at bagmen resigned Congressman Zaldico ang gumugulong na investigasyon sa umano'y bilyon-bilyong delivery ng flood control kickbacks sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Ito ay matapos na makatanggap ng ulat si Attorney Levy Baligod na layon daw ng investigasyon na personal siyang ipinta na miyembro ng isang grupong nagpaplano raw ng destabilisasyon. And my source is a reliable military officer. Active military officer na one-star general pa. Ito yung kinakalungkot ko. Dahil yung investigation na ito ay naging politicized. Tama. Hindi na legal lang eh. We have no political or even pontifical ambitions. Ang gusto lang namin simple. Makilahok, sumali, umambag, para lumabas ang katotohanan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, no?
Yun lang ang intention namin. Huwag na ho nilang sabihing destabilizers kami. Tumagal ng mahigit 8 oras ang pagharap ni Baligod at ng 18 ex-Marines sa NBI nitong Martes. Kumpleto sila at pumayag na rin daw sa one-on-one interview kung saan binusisi ang nilalaman ng kanilang joint affidavit. Ang na-observe ko po ay very exhaustive yung mga pagtatanong ng mga investigators at sinagot naman lahat nila pero hindi pa kami natapos, no? That's how in-depth the exercise was. So hihintayin namin ulit yung schedule na sasabihin ng NBI para sa continuation. Sa isang mensahe sa Billionaire News Channel, kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na 12 ex-Marine ang hindi lumagda sa kanilang salaysay dahil nais pa raw itong suriin ni Baligod. Una na rin namang sinabi ni Baligod na ilan lang ang pumirma. May mga pumirma pero meron pang supplement na mga katanungan. So parang hindi pa kontento yung mga investigators. Kaya babalik pa kami. Nako, hindi pa pala nagtatapos doon ang usapin. 'Di ba? Bakit kaya? So siguro hahanapan ng matinding butas itong kasi inakusahan na sila. Sila raw destabilizer. Buti na lang merong kakilala ito si Atty. Baligod na 1-star general na malay mo maging 4-star o 3-star, at least may kakampi si Atty. Baligod. Ang pangit lang, ang napakapangit lang, dapat ito ang magbibigay linaw kung sino ba talaga ang leader ng Bagman. Ang Bagman ang leader ng mali-maleta na yan. O sino ang pinakapinuno. Oo, ano na nangyari? Mahihirapan na ngayon tayo. Dapat may mapanagot. Parang wala na mananagot dito. Parang matatakpan at matatakpan na lang lahat eh. Diba? Ganun na nangyayari dito eh. Ano na to? Kapopost lang, Visayas Avenue. Alam nyo ba na sinabi ni Ombudsman? Ito, pasok natin to. Maganda to eh. Pasok natin tong post na ito. Ito ay, ito. Kita nyo? Visayas Avenue. Alam nyo ba? Sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na ang larawang nagpapakita ng pagdadala ng mga maleta na umano'y mga lamang pera ay kuha ng panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo. Bakit na naman nasama dito si Tatay Digong? Ano na naman ang kinalaman ni Tatay Digong dito? Diyos mio Marimar naman, kayo-kayo, sila-sila, tapos dadamay nyo yung panahon daw ni Tatay Digong. Ano kayo, sineswerte? Para lang saan? Na mapagtakpan na naman. Dagdag pa niya ang larawan na kinunan umano noong panahon na ni Lord Alan Velasco pa ang Speaker of the House of Representatives na naglingkod mula 2020 hanggang 2022. Talaga ba? Sa ilalim ng Administrasyon Duterte. Ang larawang nagpapakita may nagpagdadala ng mali-malitang pinaghihinalaang may lamang pera. Yan yung paraan nila. Sabi ko nga sa'yo, yan yung mga paraan nila. Bakit hindi nyo ngayon? Actually, meron na ho ditong balita na na-freeze na ho yung asset ni Bunuan. Totoo kaya ito? Kasi tataka tayo. Yung sinabi nila na cancel na ang passport ni Saldico, hanggang ngayon si Saldico hindi pa rin lumulutang. Diba? Sabi nila may red notice na lang, uhulihin na raw. Anong petsa na? December pa lang, sinabi na nila yan eh. Diba? Ano nangyari kay Saldico? Wala na. Hindi pa rin makita. Puro promises. Ganun na lang nangyayari. Diba? Haharap sila sa sangkatutak na kakampi nilang media, tapos sasabihin nila, ito si Saldico. Hahanapin natin. Nasa Portuguese. Nasa Portugal. Ano kayo ng bugi, ito na naman yung EPAL. Payag kayo niyan, serbisyo at tulong mula kay Bangag. Daw nakalagay para sa tarpaulin. Itong ma-EPAL na politiko. Diba? Siya nagsabi niyan, dapat yung mga ganto. Ayan, yan. Yung mga ganyan, si Tatay Digong hindi ka makakita ng ganyan. Kay BP Sara hindi ka makakita ng ganyan. Pag ang namumuno ay magnanakaw, ganyan ang ginagawa.
Pero pag ang namumuno, kita mo, pag nagbigay si BP Sara ng relief good, ang nakalagay, pangalan ng Office of the Vice President lang. Di ba? Oh, sinabi rin ni Bongit na, andito ba yung video na yun? Tingnan nga natin para mapakita ko sa inyo na meron siyang sinabi noon na maepal yung mga ganyan. Hindi dapat nakakahiya pag binalik. Mababack to siya dito eh. Kasi sinabi niya yun noon eh. Sana nandito. Oh, tingnan natin Nako, ito nga. Tama ba? Kukunin ko lang Ay, hindi. Tingnan ko nga to. Hindi ito. Meron lang akong video na nakita noon na talagang nakakahiya. Kasi pa-epal din yan eh. Epal talaga yan. Sinabi-sabi mo na bawal yan. Tapos, ngayon lumalabas. Mukha mo. Nasa relief goods. Wow. Sana nandito, no? Wala na ata. Kakahiya kayo. Tapos na ang eleksyon. Namumuliti ka na naman kayo. Wala na. Sorry hindi ko na mahanap. Eto. Ito ha. Wait lang Para magkaintindihan tayo na na sinabi mo yan noon. Pero nangyari. Pasok. Kung po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway. Hindi dito pala sa yan. Pilipinas. Subway Yung pala yan. Anak ng bugis. Kala ko yan. Subway pala. Ano kaya? Matatapos na ang termino niya eh. Ano kaya? Meron kaya? subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Bago po ako Diyos ko po, akala ko ito. Ikaw, naniniwala ka ba bago matapos daw ang kanyang termino, magkakaroon na tayo ng subway? Ako, naniniwala ako, pag hindi nawala yung budget, nawala yung budget ng subway na yan, matutuloy yung pangakong bago matapos ang kanyang termino. Ito, sa sistema na ito, parang yung right of way pa lang, hirap na ho sila. Diba? Ibig sabihin, yung pangako, sana lang matupad kasi kailangan ng tao yan. Lalo na mapadali yung transportation dahil ngayon lumulobo na yung sobrang traffic na kahit saan ka na pumunta. Traffic, hindi mawawala. Di ba? Nahanap ko talaga yung video na yun, pa-epal no? Pagbibigay ng relief, Diyos ko po. Subsidy pala. Yung subsidy na yan, dapat yan, kung talagang wala pang aksyon, buwan-buwan may subsidy. Dapat ganun. Oo. Dami naman nila. Ito yung yung mga ninakaw, sana lang ilabas nila, itulong nila sa bayan ng Pilipino. Di ba? Ilabas nila. Ayun ang nakakadismaya dahil wala na nangyayari sa bansa. Alright, babalik tayo dito sa usapin ng, asan na ba yun? Ito yung asset ni Bunuan, na-freeze na ho ata. Di ba? Ayun ang dapat. Pero, totoo kayang mangyayari? Nasaan na ba? Na-save ko na ba? Totoo kaya na nawala? Ba yan? Yung mga sinisave ko na video dito, parang nawawala Totoo kaya yung mga pangako nila? Hahanapin na lang natin yan. Ang pangako nila, asa na ba yung pangako nyo? Diba? Bunuan ba to? Hindi Ito. Subukan natin. Na ang assets ni yun na. former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos mabisto ang mga kakaiba at milyon-milyong pisong transaksyon sa kanyang trust fund. Damay din sa freeze order ang anak ni Bonoan. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Mahiya naman kayo. 4 na araw bago ang sona ng Pangulo, may mga transaction daw na ginawa sinoy DPWH Secretary Manuel Bonoan na hinahalin tulad sa money laundering scheme, ayon sa Anti-Money Laundering Council.
Aprobado ng Court of Appeals ang petisyon ng AMLAC na patawan ng freeze order ang assets ni Bunoan na nasa 5 bank account, 3 insurance policy at isang Lexus vehicle. Ayon sa resolusyon ng CA, noong June 30, 2025, isang single manager's check ang binili sa pamamagitan ng BPI account ni Maureen Hernando Bunoan. Mukhang may Nako. relasyon daw si Maureen sa dating kalihim ayon sa AMLAC at pagpatak ng July 24, 2025, dineposit ni Bunoan ang nasabing cheque sa kanyang RCBC account. On the same day, may mga trust fund transaction ding naitala, gaya ng contribution o placement, investment, maturity at withdrawal. Ginawa raw ang mga ito sa iisang araw din, cash at US dollar denominated. Ayon sa AMLAC, walang nakikitang malinaw na investment purpose sa mga ganitong galaw ng pera dahil Grabe, no? hindi naman pangkaraniwang maglagay ng pondo at agad din i-withdraw o kanselahin ito sa loob ng iisang araw. Dati na rin daw siyang may encashment na isinagawa noong December 2023 na nasa 5.25 million pesos kaugnay ng loan payments at pre-termination. Hindi lang si Bunoan ang may freeze order. Kasamang iba pa, lumitaw din ang pangalan ng anak niyang si Fatima Bunoan de la Cruz na nasa grabe. 6 na bank account at 4 na insurance policy ang ipina-freeze. May large-scale transactions daw si Fatima mula 2003 hanggang 2022 na pumapalo sa lagpas 100 million each pagdating Kita nyo? Mga gantong tao, gantong kawani ng gobyerno. Pero yung milyon-milyon ang usapan, hindi 10 milyon, 100 milyon. Kahit magtrabaho ka ng 50 taon, hindi mo kikitaan yung ganyan-ganyan. Kawani ka lang ng gobyerno. Di ba? Sabihin mo, 6 years. 6 years in the making, dire-diretso. Hindi mo kaya-kayanin yung makakabuo ka ng 100 million kung walang anomalya. Kung walang pagnanakaw na nangyari. Di ba? Hindi ka naman pwede mangontrata. Bawal naman yun. Nasa gobyerno ka, tapos mangontrata ka. Hindi pwede yun. Yun lang ang masasabi natin. Talagang meron. So, freeze ang asset. Ngayon, anong mangyayari kung freeze? Meron na kayo ebidensya eh. May mga perang involved na eh. Alam nyo na kung ano yan. Oo. Wala eh. Ganun talaga. Medyo, maila pa. Hayaan nyo sa 2028. Nalalapit na eh. Actually, yung mga taong bayan, talagang gigil na. Sobra na ang kanilang panggigigil dito sa nangyayaring mga, alam niyo yun, yung mga bagay-bagay na dapat pagbayaran nila lahat. Maski dito sa survey na makikita nyo, talagang matindi na ho ang gigil ng taong bayan sa mga magnanakaw. Ngayon, nagpapakalat sila ng napaka-kasinungalingan na survey na napakalakas daw ng kalaban ni BP Sara. Survey nyo yan eh, kwento nyo yan eh. At kami naman, hindi kami naniniwala. Dahil sansulok ng Pilipinas, sansulok ng mundo. Yung mga OFW nating mga kasama dyan, kakilala, subscribers, sila ho ay naniniwala na sa 2028, uupo ang agil ng Davao. At hinihiling natin na sana, galingan nila, itago na nila lahat ng ninakaw nila dahil pag si BP Sara at ang kanyang busy ay kumilos na, patikim sana ni BP Sara yung mga pagnanakaw na ginawa nila. Madami sila. Yung iba tahimik na eh. Yung iba parang naghahanap na ng paraan para bumaligtad na. Ganon. Oo. Ngayon, hindi ko alam kung ano nangyari dito kay Melek Chair. Mukhang bati na ata sila ni Senator Marcoleta eh. Hindi nyo kaya si Senator Marcoleta. Maraming maraming subscribers yan. Buong Pilipinas, buong bansa, buong mundo. Unang-una, religious member yan. Bilangin nyo kung ilan sila. Pangalawa, binoto ng taong bayan yan. Pangatlo, naniniwala ang taong bayan kasi may paninindigan, may boses, matapang. Kaya siguro itong mama na to, na pag-isip-isip niya, ako hindi ko kaya si Senator Marcoleta. Iba na lang. Iba na lang. Tignan natin kung ano nangyari sa kanila. Bakit biglang bumaitata ang mama.
Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Oo, nagmamadali ka eh. Oo, asan ka na ba? Ay, wait. Nasaan ka na ba? Remove natin. Okay, ito. Bakit mabait na ang mama at parang kampi na ata kay Senador Marcoleta? Announce na yung Commission and Bank na desisyon, number one, extended yung filing ng mga application, petitions for registration ng mga political parties at saka sectoral organizations dyan sa Bangsamoro. Ang kadahilan na na-realize ng Commission and Bank na o nga pala tayo ay nasa panahon pa ng Holy Month of Ramadan at ito ay maaaring matapos pa ngayong darating na 20 ng Marso. Pagkatapos po nito, ay papasok pa yung mahal na araw natin sa ating mga Hindi ito, sa Bangsamoro pala ito. Anak natin pala, isang video pala. Ito pala ay usapin Bangsamoro. Ngayon, bakit hindi pa matuloy-tuloy yung botohan dyan? Bakit pinatatagal? Yun lang ang question. Bakit kaya pinatatagal nila? Ano kaya ang delaying tactic para... Oo. Kasi pag natuloy siguro yan, baka manalo yung mga ibang senador na nagawa nila ng kwento. Diba, baka pumasok yung PDP laban. Si Hinlo, si Atty. JB, Atty. Bundok, diba, si Doc Mata, baka magsipasok eh. Tama ba? Ito ay nawawala yung video ko. Basahin nga natin. Una gusto lang naming i-announce Basahin muna natin. ang kadahilan na na-realize ng Commission and Bank na o nga pala Sabi rito, panoorin buong interview ni Chairman George Erwin Garcia hinggil sa desisyon ng Comelec and Bank sa issue ng statement contribution expenditure. Hindi nga, ito nga yun eh. Niloloko ko ng video na. Ito nga yun. Ito yung usapin doon. Kung ano yung naging sagot ng Comelec. Katoliko naman. Kung kaya minarapat ni Commission na i-extend ang filing sa April Uy, nawala. Ano ba talaga? Sorry wait lang mukhang... Ay! Ano nangyari? Ayun. Wala eh. 6 hanggang April 6 pa po. So may sapat na panahon yung mga magpapa-accredit ng mga political parties at mga sectoral organizations. Kasi nare-realize natin na yung dahil nga muna gusto lang naming i-announce na yung Commission and Bank na desisyon, number one, extended yung filing ng mga application, petitions for kakulangan ng panahon, baka hindi makapag-file yung madami na mag-a-aspire para sa Bangsamoro parliamentary election. Ang pangalawa naman na importante rin na announcement, gusto rin nating sabihin na nilift ng Commission and Bank Yan na yun. ang suspension ng ating rules para sa tinatawag na People's Initiative on Legislation. Pero hindi po namin nilift ang ating pong guidelines patungkol sa People's Initiative on the Constitution. Ang kadahilanan ay sapagkat naniniwala si Komisyon na mayroon pang isang masidhing legal issue kung talaga bang pwede yung batas na yan, yung Republic Act 6735, na magkaroon ng People's Initiative sa Constitution gamit lamang yung batas na yon. So para hindi po maging komplikado, in the meantime, hindi pa rin kami tatanggap ng kahit na anong petisyon o mga signature for verification or signature petitions patungkol sa People's Initiative sa Constitution. Subalit, kung may magnanais naman na magkaroon ng People's Initiative sa kung ano yung mga isusulong ng mga batas pang national o kahit pang lokal, ay amin po itong tatanggapin. Nako, mahirap. Una gusto lang naming i-announce na yung Commission and Bank na desisyon, number one, so pwede na po ang People's Initiative. Mahirap yung People's Initiative na yan. Baka mamaya, ibang initiative na naman yan, katulad yan nung kay Balulong. Yung People Initiative nila, gusto maging gusto maging Prime Minister o maging tsa-tsa ang Pilipinas. Magpalit ng konstitusyon. Tigilan nyo kami. Wala niyang People Initiative na yan. Di ba? Nakakaawa ang Pilipinas pag mga ganto-ganto yung Philippine Health Queen. Ako, binardagol ni... I love. Tignan natin to. Kilala niyo ba si Eloy Borges?
Bugris ba? Bugris. Oo, si Iloy Bugris ho, ay isang magaling na DDS vlogger na taga Iloilo how? Ilonggahaw. Tingnan natin 'to kasi parang ni-reaction niya ata itong si Virus. Dito natin makikita kung paano niya bartagulin itong si Virus. Being a Filipino, Carmina, I love, like all of us, mahal ko talaga ang Pilipinas. And tagal ng panahon, napapansin ko na idudugtong ko talaga yung personal na mga pangarap ko. Pangarap natin bilang isang bayan. And kapag yan ang maging landas ko, I will want it with all my heart. Mamahalin ko talaga yung responsibilidad na yun. Sa tayong mga Pilipino, piliin natin ang landas na tama. Mas lalong tama na landas para sa ating lahat. Mahal ko talaga. Internalize the quiet! I need some silence! Napagtas mo si Daryl Yap. Risa, makinig ka sa akin. Look at me. Look at me. Eye to eye. Squeeze it. So, ganito sa aming noon sa aming little theater. Internalize ka dapat. Gamo ka na dapat. Oh. Isipin mo, ang mong nag-motivate sa'yo, mga acting coach mo, gasabi sa'yo kung anong dapat mong isipin, tapos may music. Isipin mo, na pagkatapos ng ilang taon, pagsasama, ninyong dalawa ni Llamas, hindi na kayo pwedeng magsama. Mamimiss mo ang kanyang mga tartar at ang kanyang mga kiki sa kanyang bibig, sa kanyang ngipin. Hindi mo na pwedeng mahimas ang kanyang haba-baba. Mamimiss mo rin ang amoy ng kanyang bibig na hindi mo pwedeng maamoy kahit saan. Isa lamang ang pwede mong gawin kung siya ay namimiss mo, si Llamas, para maamoy mo ang kanyang bunganga. Sabi, Kitang-kita niyo dito kung paano birahin ni Burgis, Iloy Bugris. Itong si Virus. Mahalata mo talaga magaling ito eh. Talagang pang-pamas, Best Actor Award, Actress Award, talagang nasa kanya na. Magaling sa motivation, magaling sa yung mga lahat ng bagay. Actress, talagang binibigyan ng din yung i-reaction niya eh. Tuloy. sabihin mo sa kanya na iwanan niya ang kanyang sapatos. Isang piraso. Para wala na siya sa tabi mo. At mamimiss mo ang kanyang pagkandong sa'yo. Amoyin mo ang kanyang sapatos. Dahil yun ang amoy ng kanyang baba. Iyak. Ikaw ay magiging mag-isa lamang hanggang sa pagtanda mo. Matatalo ka sa pagiging senador. Tama. Matatalo ka rin sa Tama. pagiging presidente. Ang inaasam-asam mong posisyon sa bayan ng Pilipinas ay hindi mangyayari. Risa. Iyak! Iyak, Risa! Iyak! Good job. Ganon yon. Ganon ka kung gusto mo talaga na ang mga tao ay maniwala bilat sing iloy sa mga bagay-bagay na gusto mong sabihin. That is how you're supposed to convince people you should act better. When you lie, you have to be good. Tama. Dapat kung magsinungaling, kasi siguraduhin mo maganda ka rin magsinungaling bilat sing iloy. Basta maganda magbulatik, dapat magsinungaling maganda din. Okay, bibigyan kita ng 10 session free. Ako magte-training sa'yo kasi ako makaiyak ko right away. Kapag mag-internalize ko, maiyak ako kagad-agad kasi little theater ako ngayon noon sa West Visayas State University. Yon ang nakalimutan mo na study nung ikaw ay nasa eskwelahan pa. Kabilis lang naman, isipin mo lang na tayo si Llamas. I love Right. Dito muna for the meantime, dito muna magtatapos ang ating talakayan at reaksyon. Ngayon kung halimbawa bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell at hinihikayat kita, meron dyan join button. Sumali ka na. At huwag ka magtatampo kung hindi ka na si-shoutout kasi gusto natin malaman kung nasaan ba na talaga ang video natin ito. Diyan ka ngayon mag-comment. At siyempre, ito na ang shoutout para sa'yo. Happy, bonggang-bonggang, mega love shoutout
Oo, shout out. Hanggang sa muli. Bye-bye!